Mga ka-express, ginulat na naman ng gilas ang mundo. Hindi pa man nagsisimula ang FIBA Asia Cup 2025, may naiparating ng mensahe ang Gilas Pilipinas sa buong Asia. Handa na tayong makipagsabayan ulit sa pinakamalalakas. At ayon sa mga basketball insiders at FIBA analysts, kasama na ang Pilipinas sa top 3 teams sa Asia, alongside powerhouse squads na Australia at Japan. At paano nangyari ito? At kaya ba talaga nating tapatan ang mga bansang ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya panoorin nyo hanggang sa huli. Dahil as always, ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Mula sa unang taon, ng pangungutya at pagkakadapa, muli na namang bumangon ang Gilas Pilipinas. Sa pangunguna ni Coach Tim Cone at sa leadership ni Justin Brownlee at ni Kai Sotto, kung makakabalik si Kai, unti-unti nang nabubuo ang isang matatag na national team. Naalala niyo pa ba ang Asian Games? Yung tila ragtag team lang natin ang naglaro, pero pinabagsak ang Iran, China at Jordan, gold medal ang resulta. Boom! Yun ang simula ng panibagong chapter sa kasaysayan ng Gilas. At ngayon, sa parating na FIBA Asia Cup, mas buo, mas bata at mas handa ang Pilipinas. Hindi na lang basta pusong palaban, may sistema na rin, may chemistry at may skills. Ayon sa mga pre-tournament, scouting reports at ranking projections ng FIBA observers, lumalabas na kabilang sa top tier teams ang Pilipinas sa buong Asia. At hindi ito dahil sa hype, kundi sa resulta. Tinalo ang Latvia noong Olympic qualifying tournament, tinalo ang New Zealand for the first time in history, competitive laban sa top tier European teams, at higit sa lahat, nakikitang may sistema at direksyon na ang Gilas. Kaya't ngayon, inilalagay na tayo sa top 3 best teams sa buong Asia, kasama ang Australia at Japan. Take note ha, wala na ang China at Iran sa unang tier. Ganon kalaki ang gulat ng FIBA analysts sa development ng Gilas. So sino-sino nga ba ang bumubuo ng napakalakas na Gilas squad na to? Una si Justin Brownlee, ang naturalized player na hindi lang scorer kundi leader din on and off the court. Kasama niya ang triple tower kung sakaling makakalaro si Kai Sotto, AJ Edo at ang umusbong na si Kevin Kimbao na galing pa sa NBA Summer League. At syempre, ang mga young guns na sina Dwight Ramos, Calvin Oftana at Carl Tamayo na may international experience at hunger na patunayan ang sarili. Pero syempre, hindi rin madali ang daan papuntang championship. Malakas din ang mga kalaban. Australia, nasa kanila ang pinakamalalim na talent pool sa buong Asia. Kahit second unit lang nila, NBA level pa rin ang kalidad. Pero tandaan natin, muntik na silang matalo ng Gilas nung nakaraang qualifiers, kaya hindi imposibleng gulatin uli. Japan, sobrang bilis, sobrang accurate sa tres, at may mga NBA caliber players like Yuta Watanabe, Rui Hachimura kung available, at Yuki Kawamura. Pero if Gilas can dominate the paint using our side, lamang tayo sa matchup. New Zealand, physical at mataas ang basketball IQ. Pero na-test na sila ng Gilas before at nakita natin na kaya nating sumabay basta't may tamang rotation at energy. Kung may secret weapon ang Pilipinas, walang iba kundi si Coach Tim Cone. Proven and tested, 2-time Grand Slam coach, champion sa PBA, at gold medalist sa Asian Games. Hindi lang simpleng coach, strategist at motivator din. Ang triangle offense niya ay na-modify na ito to fit the international basketball and it's working. Nagkakaroon ng space ang mga shooters at ang mga bigs natututong gumalaw without the ball. At ang team nagiging mas unpredictable sa kalaban. Walang duda, ang sistema ni Coach Tim Cone ay isa sa pinakamalalaking dahilan
kung bakit narating natin ang top 3 sa Asia ngayon. Ang tanong, magtuloy-tuloy ba ito? Nasa atin na ang momentum? Kaya mga ka-express, kailangan lang na panatilihin ang unity ng Gilas program. Walang sabotahe, walang last-minute palitan, ibigay ang suporta sa coaching staff, at higit sa lahat, mag-invest tayo sa continuity ng players. Kung makakalaro sina Kai Soto, Dwight Ramos at Justin Brownlee ng sunod-sunod, hindi malabo na makuha ang corona. Ang pagiging top 3 sa Asia ay hindi na pangarap ngayon, realidad na. Pero dapat natin itong patunayan sa actual tournament. Mga ka-express, hindi na tayo underdog. Ang Pilipinas ay nasa elite level na sa Asian basketball. At ang tanong na lang, makapag-deliver ba tayo pagdating sa FIBA Asia Cup? Sa papel, kompleto ang Gilas, may height, may shooting, may experience at may sistema. Nasa kamay na ng SBP, coaching staff at mga players ang susunod na hakbang. Pero ang pinaka-importante, tiwala mula sa mga fans tulad natin. Huwag tayong panghinaan ng loob at patuloy tayong sumusuporta. Dahil minsan na tayong ginulat ng Gilas, at baka ito na ulit ang panahon na tayong lahat ang gumulat sa buong mundo. Mga ka-express, kung tutusin, ilang dekada na rin tayong umaasang makabalik sa tuktok ng Asian basketball. Dumaan na tayo sa maraming pagbabago, iba't ibang coach, iba't ibang programa, at paulit-ulit na rebuilding phase. Pero ngayon, ramdam na natin ang liwanag sa dulo ng tunnel. Hindi na lang tayo yung team na sinasabi nilang may puso pero kulang sa talento. Ngayon nasa atin na ang puso, sistema at kalidad ng players na kayang makipagsabayan sa kahit sinong kalaban sa Asia. At ang pagiging nasa top 3 ay hindi lang simpleng label. Isa itong hamon na sa bawat laro, kailangan nating patunayan na karapat-dapat tayong naroon. Hindi ito panahon para mag-relax. Sa halip, ito ang panahon para lalong pagbutihin ang chemistry, execution at commitment ng bawat miyembro ng Gilas. Hindi sapat ang isang magandang tournament lang, dapat tuloy-tuloy, consistent at may long-term vision. At kung na-inspire kayo sa kwento ng Gilas at excited na sa FIBA Asia Cup, huwag kalimutang mag-like, i-share ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.